Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako pong muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. May katagalan na rin mula nang mangyari ang karanasan kong ito. Kagaya ng aking nakasanayan, nandito ulit ako sa pagtutupi at pamamlaan siya ng aking mga nilabhang damit. Sabi kasi ni Mama, bawal daw itong iwanan sa labas kapag gabi na. Minsan kasi ay sinisinghot ito ng mga masasamang elemento, kagaya ng multo, engkanto, at aswang. Buntis pa naman ako at medyo masela ng aking kalagayan. Galing ako sa Maynila at napilitan lang akong umuwi dahil tinakbuhan ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Wala naman akong magawa kung hindi ang umuwi na lang kaysa sa magmukha akong tanga sa kakahintay sa lalaking alam ko namang hindi na darating kahit kailan. Mabuti na lamang at tinanggap ako ng aking mga magulang. Kahit napagalitan ako, ay ayos lang. Ipinaliwanag na rin kasi sa akin ng aking mga magulang kung bakit kailangan kong maintindihan na ang mga payo nila ay para sa aking kabutihan. Kagabi lang ay sinaway ako ni na Mama at Papa nang makita nilang naiwan ko na naman sa labas ang mga sinampay ko. Iwasan ka raw ang ganung gawain at baka magsisi ako kapag inaswang ako, lalo na't kauuwi ko pa lamang mula sa malayong lugar. Hindi lingid sa aking kaalaman na maraming naglipa ng aswang sa aming lugar. May mga balbal, tiktik, at maging manananggal. Tinaguri ang taguan ng mga aswang ang aming lugar sa dami ng kwentong nagpalipat-lipat mula sa ibang taong nakapunta na sa amin. Kaya naman, sa ikalawang paglaba ko, ay nagtanda na ako. At hindi na kinalimutan ang aking mga natuyong nilabhan sa labas. Wala din namang gagawa niyon para sa akin kung hindi ako lang. Nakapagpasya na akong hindi na makikipagbalikan pa sa ama ng sanggol na aking dinadala at bubuhayin ko itong mag-isa. Nasaktan na ako ng husto kung kaya't alam ko na ang mga limitasyon ko. Siguro, sa bibi ko na lang iikot ang mundo ko. Hindi ko na kayang magmahal kung masasaktan lang din ako. Tumayo na ako at nagpasyang ilagay sa loob ng aparador ang mga tinupi kong damit. Nasa tabi ito ng bukas na bintana, kaya naman kitang-kita ako ang itsura ng labas ng bahay. Tahimik sa probinsya at walang gulo. Pero sa pagkakataong yun, dumadagundong ang kabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit na parang may nakatayong babae sa labas ng aming tarangkahan at titig na titig ito sa akin. Dahil sa takot, nagmamadali kong isinara ang bintana at hindi na ito hinayaang buksan pa. Kinaumagahan, may 3 babae ang naging bisita si Mama. Nakilala ko sila bilang sina Ana, Luna, at Maril. Naggagandahan ang 3 babae at napagtanto kong sila pala ang suki ni Mama sa pagpapatahi ng mga damit. Kung hindi ko nabanggit,
Isa kasing mananahi si Mama. At tumatanggap siya ng mga telang gagawing bestida at kahit na anong uri ng tela na magagamit sa bahay. Nagsusukatan sila nang mababaan ko sila sa salas. Kaya naman ipinakilala ako ni Mama sa 3 dalaga. Napansin kong hindi ako gusto ng dalawa. Samantalang si Luna naman ay halos abot tenga ang ngiti habang nakatingin sa akin. Ang sabi pa niya, nang iwanan siya ng kanyang mga kasama, ay hayaan ko na lang daw ang mga kaibigan niya. Ganun lang daw sila kapag may nakikitang mas maganda sa kanila. Parang nai-insecure. Hindi ko naman magawang makipagtawanan sa babae dahil napapansin kong hindi ako iniiwan ni Mama. Sa tuwing tinitingnan ko naman siya, ay mababakas ang takot sa kanyang mga mata. Bago umalis ang babae, ay hinawakan pa niya ang tiyan ko, sabay paalam kay Mama. Nang nakaalis na ito, pinagsabihan ako ni Mama na huwag basta-basta ipakahawak ang tiyan ko kahit kanino. Ayaw niya akong takutin, pero kailangan ko raw malaman na usap-usapang aswang ang babaeng yun na humawak sa aking tiyan. Kinabahan tuloy ako at sinabi sa kanya na hindi na talaga maulit yun. Sa buong panahon ng pagbubuntis ko, ay nasa bahay lang ako. Hindi ko magawang lumabas kahit pa man sabi ni Mama na ayos lang naman daw ako kung maglakad-lakad. Natatakot kasi ako na pagchismisan ng mga tao. Alam ko namang sinadya akong magpabuntis at maging ganito. Pero kahit kailan, hindi ko binalak na maging miserable ang buhay ko. Mas gusto ko pang maging maayos ang pagbubuntis ko. Kaya kahit ang pakikipagkaibigan ng ibang tao, ay tinatanggihan ko. Kabilang na doon si Luna, na bigla na lang nakikipaglapit sa akin kahit hindi ko gusto. Araw-araw siyang nasa bahay at nakikipag-usap sa akin. Kinakamusta ako at ang bibi ko na noong mga panahon yun ay nahahalata na. Palibhasa, ilang buwan na lamang at lalabas ko na siya sa mundo. Palagi akong nilalagyan ni Mama ng luya at bawang na ibinalot ng pulang tela at saka ikinakabit sa aking suot na damit. Mabuti na raw ang nag-iingat. Dahil kahit mabait si Luna, ay hindi namin magawa na lubusang magtiwala. Kinagabihan, maaga akong pumasok sa aking kwarto. Nakasara na ang bintana at pinatay ko ng ilaw. Hihiga na lamang ako nang makarinig ako ng kaluskos mula sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong napahinto at nakiramdam sa paligid. Sa pagkakaalam ko, ay wala kaming aso. Subalit, may umaangil sa labas ng bahay. Sa tapat ng kwarto ko. Sapo ang dibdib ko nang tumayo ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan dahil kumpleto naman sa pangunta ang paligid ng kwarto ko. Subalit nakakakilabot lang dahil isipin na parang may nakakatakot na nilalang sa aming bakuran na para bang may inaantay na kung ano. Kabadong lumapit ako sa bintana para suriin kung anong meron. Alam kong may nilalang dun, pero hindi ko masiguro kung dapat ba akong masindak dahil sa tingin ko'y aso lang naman talaga yun. Nang makakita ako ng pagkakataon,
ay dahan-dahan kong hinawi ang kortina at sinubukang buksan ang aking bintana. Nanginginig ang aking mga kamay habang lumapat ang aking palad sa kahoy na hawakan. Sabay silip sa munting siwang kung ano nga ba ang naroon. Nagulat ako nang matitigan kaagad ang mapupulang mga mata na nakaabang na sa pagsilip ko. Hindi ko inaasahang may aswang palang mag-aabang sa aking durungawan. Kaya labis ang sinta ko nang mapatalon ako sabay atras. Ganun na lamang ang sapo ko sa dibdib at bilis ko ng paghingal. Akala ko'y lumipad na ang puso ko sa labis na paggagulat. Dali-dali namang dinaluhan ako ng aking mga magulang. Panay tanong nila sa akin kung ano ang nangyari at kung ayos lang ba ako. Wala sa sarili akong napatango. Sabay-sabing may nakita ako sa labas ng bintana. Nakakatakot ang itsura nito at parang kay bagsik tingnan habang inaabangan ang pagsilip ko sa kanya. Pagkatapos nun, sumakit na ang tiyan ko. Walang paglagyan ng kirot. Nang bigla akong dinugo. Tarantanan nila akong dinala sa ospital. Nang suriin naman ako ng doktor, ay ganun na lamang ang pagtatakan namin. Nang sabihin nitong wala naman daw rason para duguin ako dahil hindi ako stress o mayroong sakit. Baka daw nagkamali lang ako sa pag-aakalang nag-bleeding ako. Subalit, imahinasyon ko lamang daw yun. Ang nangyari, pinauwi ako ng doktor at pinayuhan na lang ng bed rest kahit na wala siyang matinong findings ng kung anong nangyari talaga sa akin. Sigurado ko, natakot ako ng husto dun sa nakita ko. Sino ba naman ang matinong taong dudungaw bigla sa bintana, kasabay pa ng nakakatakot na itsura? Alam kong hindi tao ang sumilip sa akin sa bintana. At aswang lang ang may nakakatakot na mukha, kagaya nun. Habang nasa daan pa uwi sa bahay, isang matanda ang nakasakay namin ni na mama sa jeep. Tinitigan niya ako kung kaya't hindi ako mapakali. Napansin ni mama ang matanda, kaya naman sinaway niya ito at sinabing baka mabati niya raw ako. Humingi ng paumanhin ang ginang. Sabay-sabing halata raw kasi sa mukha ko ang takot. At alam niyang inaswang raw ako. Mag-iingat lang daw ako sa lahat ng makakasalamuha ko. At mamaya, hindi na pala ito tao. Tumangu-tango kami ni mama at bumaba na ang matanda sa jeep. Sabi naman ng katabi kong pasahero din, hayaan ko na lang daw yung ginang. Kumadro na daw yun. At kilalang takbuhan sa baryo ang matanda. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Maria. Marami na raw nakasalamuhang kaso kagaya ko ang matandang kumadrona. Ilan sa mga napag-alamang aswang ay kinatakutan ng matanda. Dahil bakit naman hindi? Albularyo raw pala ang asawa nito at kilalang pumapatay ng aswang. Marami rin silang alam na pangontra. At kung gusto ko nga raw, pwede akong magpakonsulta kay Aling Maria. At baka malaman niya kaagad kung bakit ako nagkakasakit ng walang dahilan. Tumingin ako kay mama. Mukhang naniwala siya sa sinabi ng isang pasahero. Hindi pa naman kami nakakalayo
kung kaya't nagpasya kaming bumaba na lamang. Binalikan namin ang lugar kung saan bumaba si Aling Maria. Nagtanong-tanong kami hanggang sa ihatid kami ng nakalap naming direksyon sa isang malawak na palayan. May nakatayong katamtamang laki ng bahay sa gitna nun. Patag at maraming halaman. May malalaking aso rin, kaya naman medyo nabalisa ako nang kumahol ang mga ito. Mabuti na lamang at sinaway sila kaagad ng kanilang amo, si Aling Maria. Maliwanag ang ngiti nito. Tila ba inaasahan kaming darating sa bahay niya. Kaagad niya kaming pinapasok at pinagtimpla ng kape. Ang unang ibinili ni Aling Maria sa akin, itapon ko na raw ang damit na ibinigay sa akin ni Luna. Napakunot-nuwa ako dahil bakit kailangan kong itapon pa ang damit na ibinigay sa akin? Ayon sa matanda, si Luna raw ang aswang na nagmamatsyag sa akin. Nagpapanggap lang ito bilang tao para maibigay ko ng lubusan ang tiwala ko sa kanya. Kung ayaw ko raw maniwala, pupwede ko namang madiskubre yun ng sarilinan. Iniabot niya sa akin ang isang botelyang may lamang langis. Sabi ni Aling Maria, kukulo raw iyon kapag nasa malapit na ang aswang. Hindi ko gustong maniwala pero wala naman akong mapagpipilian. Kailangan kong maniwala para mailigtas at mapanatiling maayos ang sanggol sa aking sinapupunan. Ang sabi pa ni Aling Maria ay iyon lang naman daw ang habol ng aswang. Ang sanggol sa akin, kung kaya't kinakailangan ko talagang mag-ingat. Pagka-uwi sa bahay, maayos na nilagyan ni na mama at papa ng maraming bawang, asin at luya ang palibot ng aking kwarto. Ang langis naman ay nakapatong sa aking lamisita sa gilid ng papag. Samantalang sa bubong naman, nakasiksik ang iilang sibat na yari sa bagakay. Si Papa naman ay nakaabang sa salas kasama si Mama. At bit-bit ni Papa ang isang may kahabaang buntot ng pagi. Samantalang si Mama naman ay nagbabasa ng libro. Hindi ko alam kung talaga bang may aswang na susugod sa akin ngayong gabi. Pero isa lang ang alam ko. Kinabahan ako nang makitang nagsimula ng kumulo ang langis na nasa laman ng botelya. Yung ibinigay ni Aling Maria. Ilang saglit lang, may kumatok sa pinto. Kaya't nagkatinginan sina Mama at Papa. Tinanong nila kung sino yun. Nakaagad din namang sumagot. Nanlamig ako nang sabihin ng bisita na siya raw, si Luna. Sinabi ko kay Mama na hindi na ako tatanggap ng bisita dahil masakit ang katawan ko. Subalit nagpumilit na pumasok si Luna. Bigla siyang naging bayolente at sinira nito ang aming pinto. Dahil dito'y pasigaw na sinabi ni Papa na huwag daw akong lalayuan ni Mama. Nagyakapan kaming dalawa ni Mama habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ni Luna. Nagkaroon siyang bigla ng mapupulang mga mata, mahabang kuko at dila, maging ang kulay itim na balat. Kay lawak ng ngisi niya habang pinagmamasdan akong natatakot sa kanya. Naglalaway siyang gumapang palapit sa amin ni Mama nang bigla siyang nilatigo ni Papa. Hinagupit siya sa likod ng ikinasigaw niya.
Umangilang nilalang at sumingasing na parang isang mabangis na hayop. Halos maputol ang litid niya sa lig dahil sa kakaangil. Dahil na rin sa tao, nagmamadali akong kinuha ang langis na ibinigay sa akin ni Aling Maria. Ibinato ko ang kumukulong laman niyon sa kinaroroonan niya. Sapul sa mukha si Luna at umusok na lang bigla ang mukha nito. Tila binuhusan ng asido dahil sa tindi ng pamimilipit niya. Nang humandusay sa saig si Luna, ay hindi na nag-aksaya ng oras si Papa at basta na lang niyang hinagupit si Luna hanggang sa magkikisa ito at nagbalik sa dati niyang anyo. Hindi naman siya namatay, pero alam kong magtatanda na siya. Sininghalan siya ni Papa at pinagsabihang huwag nang babalik pa kahit kailan. Dahil hindi na raw niya bubuhayin sa susunod si Luna kapag ginulo pa ako ng babae. Sabi ni Mama, hindi siya makapaniwala na may mga nilalang pa lang talagang masyadong hayok sa aking pagbubuntis. Mabuti na lang at nabalaan na kami ni Aling Maria kung anong dapat namin gawin. Sana lang, huwag nang maulit ang pangyayaring ito. Baka hindi ko nakayanin at mamatay na ako sa takot. Sa ngayon, 3 taon na ang aking anak na si Blaze. Kagaya ko siya. Matapang at masiyahin. Hindi ko na ipinakilala pa sa kanya ang kanyang ama na nabalitaan kong naging kabit lang din pala ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Tindupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga-Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.